Debut cake for today's video. At ito ngayon na cake ang dineliver ko kanina sa venue. At ito na nga guys. So mag-start na tayo sa pag-assemble ng cake. So yung cake natin, cake base natin is Choco Moist with embroidered whipping cream frosting and caramel filling from Bakersfield. Kung dati-dati pa kayong nanonood sa akin, madalas talaga ginagamit ko pang filling is chocolate ganache. Pero for this video is gumamit nga tayo ng icing with caramel filling. Dahil naubusan ako ng Beryl's chocolate guys. Naubusan ako, wala akong magamit. And it's Sunday today, so sarado din yung mga store. Mabuti na lang meron tayong stock ng caramel filling. So yun na nga ang ginamit ko. And good thing guys, kasi ang caramel is nag-complement din siya sa lasa ng chocolate. Masarap siya ipares sa chocolate cake. Bukod sa naglagay ako ng dowel sa pinakagitna, nagdagdag din ako ng 3 barbecue stick for additional support. Kasi yung cake guys, masyado siyang mauga. Since soft icing nga yung filling and caramel din, so talagang malambot siya. At yung cake din kasi is kakabake lang din yan. So nasa 2 hours lang talaga yan siya na chill. Nilagay ko talaga siya sa freezer, pero hindi pa din talaga enough yung 2 hours para mag-set talaga siya ng todo. So makikita talaga sa cake na malambot pa siya. Kahit dito sa pag-frosting, ayan, grabe talaga yung uga niya. Pero kaya din naman yan siya i-handle guys. Pero sana mas malisin sana yung pagiging uga nito kung yung mismong dowel sana is nakatusok talaga hanggang sa cake drum. Kaso nga, yung ating cake drum ngayon is wood type siya, which is hindi talaga siya kayang tusukan ng dowel or yung mga barbecue stick. Matigas po yan na klase ng cake drum. Anyway, ako naman ang mag-deliver nito, so kayang-kaya ko na yan siya i-handle. For the color naman na ginamit ko dito is Chef Master na gel paste. Chef Master Christmas Red. About pala sa size ng cake is, ayan, mataas na ito guys. So, umabot na ito siya ng 8x6 and 6x6. Ang ganda ng cake na ito guys. Ang ganda ng design and first time kong gumawa ng ganitong design. Yung pinagayahan talaga nito, yung sample na sinend ni client is made of fondant po talaga yon. Kaso, yung mismong budget ni client is for icing lang siya. Kaya ginawan ko talaga siya ng paraan na magagaya ko siya through icing. Kaya makikita nyo talaga mamaya guys na nag-struggle talaga ako sa pagpapakinis para nga magaya yung pinaka-design. At ito na nga, nag-pipe na ako ng pinaka-borderline para maging guide doon sa ipapipe ko na icing. Mahirap na kasi magkamali guys dahil uulit na naman tayo. So sayang lang din yung effort, di ba? At ito na nga guys, sinimulan ko na ang pag-pipe. So gumamit lang ako ng piping bag para pantay ang distribution ng icing. Tapos ginamitan ko naman siya ng maliit na spatula para kapit na kapit yung icing talaga sa mga gaps. I mean, para wala talagang gaps, guys, at maganda yung pagkakalapat ng icing. And of course, para mabilis na lang din siya pakinisin gamit ng spatula. Pero sa tunay ay hindi pala talaga siya madali, guys. Ayan, nahirapan talaga ako dito na part kasi iniingatan ko yung pinaka-edge niya. So baka matamaan ng spatula at masira siya. Dahil nga sa ingat na ingat ako, kaya hindi ko talaga maayos-ayos yung pagpapakinis dito sa gilid. So nung medyo kuminis na, so naglagay naman ako ng textured. Pero ayun, hindi pa din natapos yung paglagay ng textured guys. Dahil ayan, binura ko na naman ulit siya at in-scrape ko na naman. Dahil napangitan ako doon sa edges naman guys. Hindi ako kumbinsido talaga, parang may mali, parang may kulang. So, ayan, nag-isip na naman ako ng paraan kung paano ko na naman siya gagawin. And finally, ito nga, naisip ko nga guys na gamitan siya ng ganitong piping tape at ayun, maganda na siyang tingnan. Finally talaga guys, sana pala talaga kanina ito na yung ginamit ko. Ito kasi yung inspo na binigay ni client, yung edges talaga niya is dapat pabuka siya. Medyo nahirapan kasi tayo talagang i-achieve nga dito sa icing kasi 'di ba piping kasi yung ano talaga pag icing siya. So ayan, medyo struggle talaga siya guys. Struggle pa sa pag-pipe dahil ang gusto ko nga talaga kasi sanang ma-achieve is yung makinis talaga siya. Mabuti na lang at meron akong flexible scraper, so nakatulong din naman siya kahit papaano. And again guys, ayan, maglalagay ulit ng texture gamit ng toothpick. So ganyan ko lang siyang ginagawa. Sa tunay ay mabagal lang yung
yung kilos dito guys. Ayan. Mabilis lang dito dahil nga naka-time-lapse na tayo. And for the second layer, ayan. So, same process pa din yung ginawa natin. Tsagaan talaga dito guys. Grabe. Halos inabot ako ng 2 hours talaga mula sa preparation hanggang sa natapos talaga guys. Ayun. Mabuti na lang natapos bago pa nakarating yung taxi na nagsundo sa amin. Nangawit ako guys. Grabe. Nangawit talaga ako. Masakit yung braso ko nung natapos ko ang cake na ito. At nung nakarating nga kami sa venue nito, grabe, hiningal ako. Ang bigat kasi ng cake, iwan ko ba bakit ang bigat, samantalang icing lang naman yung pinaka-filling niya and caramel, tapos icing lang din itong frosting, pero grabe. Mabigat talaga siya. Talagang hindi biro itong ginagawa natin mga baker. Hindi talaga siya basta-basta na trabaho. Hindi enough na decorator ka lang talaga. Dapat madiskarte ka talaga, talented, at higit sa lahat dapat matyaga. Kasi may mga times talaga na susubukin yung pasensya mo talaga guys. Grabe. But anyway, hindi naman tayo basta-basta sumusuko, diba? At dahil hindi nga tayo sumuko, so ito na yung final result ng ating cake. Ay, ang ganda, grabe. Satisfying talaga guys pagka natapos yung orders ng maganda ang resulta.